Ngunit pagdating ng banal na Espiritu ay tatanggap kayo ng kapangyarihan at kayo'y magiging saksi ko na mapagpapahayag ng mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at sa hanggang sa buhagi ng mundo ng daigdig. Amen. At hanggang sa kasulok-sulokang bahagi ng daigdig. Amen. Praise God. Purihan ng Diyos sa pagbabasa at pagbibigay ng kanyang mga salita. Amen. Parangalan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Napakabuti ng Diyos at sa verse po na ibinigay sa atin sa pinaka-main verse po natin at doon pa lang ngayon nandun na po yung title na ibinigay po sa atin. Yung title po na yan, kinuha doon sa pag-aaral po ng evangelism. Nung nag-aaral po at nagbubulay-bulay ako, ano kaya yung bibigay na title ni Lord sa akin? Yun na po yung assignment po namin. Yan na yung title na ibinigay. Sabi po, I am living as a witness for Lord Jesus Christ. Ang tatagalogin po natin, nabubuhay ba ako bilang saksi ng Panginoong Hesus? Amen. Praise God. Napakaganda po ng title na yan dahil sa naibinigay po sa atin. Yung title na yan pwede po yung pwede po maging stand natin o pwede bang maging katanungan sa sarili po natin. Ako ba talaga ay nabubuhay bilang saksi ng Panginoong Hesus? Pwede rin tayong stand na ako ay nabubuhay bilang saksi ng Panginoong Hesus. Dalawa pwede tayong stand. Bilang lingkod ng Diyos, yan po yung ituturo sa atin. Pagamat ang mga kuya at ate, kung meron na siyang konting kaalaman patungkol dito, ngunit sa oras na to, madadagdagan pa yan, madadagdagan unti-unti at lalong palalawakin ng ating Diyos ang salita na yan ay ibinibigay po sa atin. Amen. At ano po ba, kung ating pong alamin, ano po ba yung tinatawag na saksi? Ano po ba yung saksi? Manaririnig po na natin yan. Sa sirkulan, lagi po natin narinig yung mga saksi na yan. Saksi. Katulad ngayon, yung kumbaga sa napapanahon ang daming mga saksi ngayon nagsisilitawan Kahit sa mga social media, ang daming saksi. Minsan, makita natin, saksi na kala mo totoo. Minsan, kasinungalingan pala. Pero hindi mo maintindihan kung totoo talaga o hindi. Hindi mo maintindihan kung anong tama Yun po. Sabi po sa saksi, sa titingnan natin sa dictionary, ang ibig po sabihin ng saksi ay yung isang tao na nakakita, nakarinig, o may direktang kaalamang sa isang pangyayari o insidente. At maaari siyang magpatotoo o magbigay ng ebidensya tungkol dito, lalo na sa mga kaso o paglilitis sa korte. Sa madaling salita, ang saksi ay isang testigo at tagapagpatunay na katotohanan na nararanasan o nasasaksihan niya mismo. Amen. Tunay po yung saksi ay, sabi dyan, ay nagbase dyan, sasabi ng totoo yung saksi. At nakakita o nakarinig ng mga kaalaman na kanyang pinapatunay na nakita niya ganun. Ngunit ang tanong, bilang saksi ng Panginoong Hesus, hindi naman natin nakikita ang Panginoong Hesus. Audible, audible ba? Narinig na natin? O visually, nakita na ba natin? Praise God, kung meron nakakita na sa atin, nakarinig, purihin ng Diyos. Amen. At paano po pa tayo paniniwalaan ng tao kung sasabihin tayo, bulang saksi yan, hindi naman niya nga nakita. Paano naging saksi? Then sabi sa saksi kanina sa illustration, nakarinig o nakakita. Diba? Parang mag-aalangan na tayong ihayag ang ng salita na. Kasi makita, narinig mo na ba ang Diyos? Diba? Yun, mga pilosopo, marami tayong makakita ng ganun Ngunit bilang sa pagtuturo nito sa sinasabi sa atin, ang sabi ng Panginoong Hesus sa verse na ibinigay po sa atin, sabi niya, kapag dumating ang banal na Espiritu, tayo ay magkakaroon ng kapangyarihan. At tayo po ay magiging saksi at makapagpapahayag ng mga bagay na patungkol sa Panginoong Hesus. Sabi mo, tayo ay binigyan ng kapangyarihan. Kaya hindi tayo pwedeng magsasabi na mag-aalinlangan na narinig ko ba ang Diyos?
nakita. Hindi na tayo magdadoubt dahil ang Panginoong Hesus na nagsalita na tayo ay binigyan na ng kapangyarihan. Sabing ganoon. Tunay po ang salita ng Panginoong Hesus ay katotohanan. Sa sinasabi po, sa sinabi po ng Diyos, sinabi niya na magaganap. Yung sinabi po niyang sa members po na sinasabi sa atin, binigyan tayo kapangyarihan, naganap po yun. At marami na tayo nabasa sa Bible na talaga naganap ang Espiritu ng Diyos na ibinigay sa mga saksi niya doon sa Book of Gawa. Mabubulay-bulayan po natin yun. Amen. Sabi niya, sa pamamagitan ng paghahayag ng katotohanan patungkol sa Panginoong Hesus at sa pamamagitan ng pagkilos ng kanyang banal na Espiritu, tayo po ay tunay na tatawagin mga buhay na saksi. Tayo po ay magiging tunay na saksi, sinasabi po, dahil sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus, sa Espiritu na ibigay ng Diyos sa atin po. Sa Kawikaan, tinuturuan po tayo na kapag katotohanan ang ating sinasabi, tayo ay matatawag na tunay at tapat na saksi. Kapag katotohanan ang ating sinasabi patungkol sa Panginoong Hesus, tunay nga tayong tinatawag na pagiging saksi. Sabi mo ganun. At sa Kawikaan, sabi po diyan sa Kawikaan chapter 12 verse 17, ang salita ng Diyos ang sabi, ang tapat na saksi ay nagsasabi ng katotohanan, ngunit ang hindi tapat na saksi ay nagsasabi ng kasinungalingan. Yung pong tapat na saksi, yun ang ituturo po sa atin paano tayo naging tapat na saksi. At paano tayo paniniwalaan ng tao kung talagang tunay at totoo ang ating sinasabi. Dahil nakikita naman natin dyan, pag may naghahayag ng patungkol sa Panginoong Hesus, ano yan, bulang ano yan, ano lang yan, parang ganun. Hindi tayo basta naniniwala dahil hindi nga natin alam kung tunay ang sinasabi nila at kung kasinungalingan. Amen. Ngunit yan, tinuturuan na tayo na kapag, sabi niya, ang tapat na saksi ay nagsasabi ng katotohanan. Amen. Ano ba, bilang saksi ng Panginoong Hesus, bilang saksi ng Panginoong Hesus, dahil po naliwanagan na. At makikita po natin ang kabutihan at katotohanan. Sabi gano'n, bilang saksi, tayo ay dapat ay naliwanagan na. Paano ba tayo naliwanagan na? Yung pagtanggap natin sa Panginoong Hesus. Sa pagtanggap po natin sa Panginoong Hesus bilang Diyos at ating tagapagligtas, yun yung simula ng kaliwanagan na sinasabi. At sa pagpapatuloy po ng kanyang mga supporting verse, ito po, sabi sa taga-Epeso, chapter 5, verse 9, sabi po, salita ng Diyos, sapagkat kung ang isang tao ay naliwanagan na, makikita sa kanya ang kabutihan, katuwiran at katotohanan. Kung tayo ay naliwanagan, kung tayo tumanggap na sa Panginoong Hesus at bilang Diyos at tagapagligtas, yun na, doon na makikita na sa atin yung kabutihan, katuwiran at katotohanan. At doon pa lang, makikita na ng tao na hindi ka pa man nagsasalita, makikita na ay lingkod ng Diyos to, saksi ng masasakyan talagang tunay na ikaw ang nagiging daan upang makita ang Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Yun po yung bilang saksi. Amen po. Sino po ba ang mga naliwanagan na ito na tumanggap sa Panginoong Hesus bilang Diyos sa tagapagligtas ng kanyang buhay? Dahil po tunay na ang Panginoong Hesus ang katotohanan, dahil tunay po ng Diyos ay ang katotohanan. At tinatanong dito kung sino ba talaga ang tumanggap. Tayo na po na mananampalataya na tunay na saksi. Dahil sabi po sabi sa 1 John 1, yung mga verse po, yung iba memory verse po nila yan. Sabi po, ang salita ng Diyos, ng pasimula naroon na ang salita at ang salita ay kasama na ng Diyos. Ang salita ay Diyos. Sa simula pa lang ay kasama na ng Diyos. Ibig sabihin, yung katotohanan, ito na mismong salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Yun yung ating ipatotoo na tunay na, yun ang bilang saksi, yun ang iahayag natin sa tao upang malaman na talagang tayo ay nagsasabi ng katotohanan. Kapag lihis po dito, saksi ka ng Panginoon pero hindi lihis naman sa salita ng Diyos at hindi mo sinasabi na ang Panginoong Hesus ay Diyos, lumilihis ka dun kasi marami tayong maririnig diyan. Ang Panginoong Hesus ay tao lang, ang dami sinasabi, propeta siya. Lumilihis sila.
makikita natin na hindi parang something wrong, na parang hindi na sila nagiging saksi doon sa sinasabi ng Panginoong Hesus. Sabi kasi pagpapatuto ka tungkol sa Panginoong Hesus. Yun po ang sinasabi sa pinaka-main verse po natin. Kung pinapatuto natin ang Panginoong Hesus, nandun po tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi po, bilang saksi ng Panginoong Hesus, pwede na tayong bilang saksi, pwede rin po tayong magamit ng Diyos upang ang isang tao ay makaiwas sa kapahamakan. Sa verse po yan, sabi yan, sa Kawikaan chapter 14 verse 25, ang salita ng Diyos, ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit saksi ang taksil ang saksing sinungaling. Amen po. Kung tayo ay tunay na tapat na saksi, pwede tayong magamit ng Diyos upang maligtas ang buhay ng ating mga kapatid. Bagamat ang Diyos ang nagliligtas ng buhay. Ngunit sabi niya sa Kawikaan, kung tunay tayong tapat, ay pwedeng yung mga kakausapin natin at ihahayag natin ang salita ng Diyos, pwede siyang pwede maligtas ang buhay. At talaga nangyayari naman po kapag inihag natin ang salita ng Diyos at tumanggap siya sa Panginoong Hesus. Hindi lang physical na kaligtasan yung kanyang mararanasan. Unti-unti siya nagkakaroon ng spiritual na kaligtasan. Yan na po yung sinasabi. Ngunit kung taksil ang saksing sinungaling, kung ang sinasabi naman natin bilang saksi ay hindi tungkol sa salita ng Diyos, ay yun na po yung sinasabi na taksil tayo. Ibig sabihin, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos upang ipahayag ang kanyang mga salita, upang ipatotoo natin, tas hindi naman natin inihahayag sa tao, iba naman ang inihahayag natin. Kung ano-ano lang, ay yun po yung sinasabi na taksil. Amen po. At bilang saksi ng Panginoong Hesus, ano po ba ang katotohanan? Sa hindi po ba nakakabatid po ng katotohanan, ano po ba daw yung katotohanan bilang saksi? Sa amin pong ganun. At bilang saksi ng Panginoong Hesus, ang salita po ng Diyos ang ating gagamitin. Amen. Yun na po yung bilang saksi. Minsan dumarating po ang time na kapag makikiconnect tayo sa ibang tao, sa mga bilang saksi ng Diyos, ano po ba daw yung ating gagamitin? Sabi. Siyempre, ang gagamitin natin, kung wala pa tayong kaalaman na yung nandito sa Biblia, ang i-share natin. Bagamat nagpe-pray tayo, tapos dumarating ang time na hinihingi natin sa Diyos kung ano ba nasasabihin natin sa ating kapwa, kung ano yung dapat sabihin upang maihayag natin patungkol sa Panginoong Hesus. Sabi, iwag natin yung nasa Biblia, hindi po yung salita ng kamag-anak, hindi po yung dumarating yung time na ibang marites ka, chismis ka, tapos ngayon narinig mo lang yung yahayag mo sa tao para lang komunik ka sa tao ba, para lang masabi mo na in ka dun sa tao na kakausapin mo, o mayroong motive ka, parang gano'n. Hindi po yung gano'n. At hindi po rin yung salita ng kaibigan o kapitbahay mo ang ibibigay mo sa tao, kundi ang sinasabi, ang salita ng Diyos dito sa Biblia. At hindi po rin salita ng ating mga amo, at hindi rin salita ng leader ng pamahalaan, yung mga ating ibibigay sa kanila para lang makita na tunay na totoo yung sinasabi mo. Kasi darating ang time na gagamit ka pa ng sila. Sinabi ni boss yan, totoo yung sinasabi ko. Magtuturo ka pa kaping kababa, tingnan mo na. Parang ganun ba? Parang dumidepensa ka pa. Ngunit dito, hindi na tayo didepensa, kundi yung kapangyarihan ng Diyos ang binibigay. Ito ng salita ng Diyos ang ibibigay natin sa kanila. At yun ang tunay na katotohanan. Yun po yung pinapabatid po sa atin. Sabi po, may pangyayari po na ang mga saksi ay hindi katotohanan ng mga sinasabi. Ito na po yung dumarating ang time na hindi lahat po ng saksi ay nagsasabi ng katotohanan. Ngunit ito ay pinaniniwalaan kahit ang kanilang mga sinasabi ay pawang mga kasinungalingan. Paano po tayo makapagpapahayag ng mga bagay patungkol sa Panginoong Hesus? Yun po, sabing ganun. Makikita natin, parang oo na hindi yung sinasabi niya. Parang ng 50-50 totoo ba yun? Parang ganun eh. Minsan dumarating time na salita na ng Diyos yung sinasabi noon, parang nag-iisip ka pa na, ay, sinungaling yan, diba? Yun, hindi lahat na nagsasabi ng katotohanan. Ngunit,
Dito sa salita ng Diyos, pinauna na po sa atin, tinuturuan na po tayo sa ganyan. Sa 2 Timothy, yung iba, memory verse nila yan. 2 Timothy 3:16, sabing ganon, ang lahat ng kasulatan ay sinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Ibig sabihin, ang lahat ng salita ng Diyos, mapapakinabang. Ito na yung maituturo natin na katotohanan. Sinasabi na po dyan. Ito, kinasihan na ng Diyos ang Biblia na ito. Kaya yung kung ituturo natin, ang patungkol sa Panginoong Hesus, dito tayo sa Biblia, kukuha ng patungkol sa Panginoon. Yun po yung sinasabi sa pinaka-main verse po natin. At huwag po tayo mag-alala dahil ibinigyan na tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Malalaman po natin yan kung try nyo po na subukan yung maghayo sa iba, tapos mag-pray po kayo, tapos sabihin na, try. Hindi lang try, kundi dahil ginagawa natin, dahil mahal natin ng Diyos. Kumaga sana, challenge ang ibig sabihin. Challenge natin yung ating sarili ba, na ihayag natin na kapatungkol sa Panginoong Hesus. Mararanasan po natin yung sinasabing kapangyarihan na nagmula sa Diyos. Kasi hindi natin yun nakikita kung binigyan ba tayo. Hindi naman katulad ng gift na ibang gift na makikita mo, binigyan ka, may mga balot pa, pinubuksan mo pa, di ba? Itong gift na to ng sinasabi, yung binigay ng Panginoong Hesus, hindi natin nakikita yun eh. Ngunit kapag hinihayag natin ang patungkol sa Panginoong Hesus, mararanasan at mararamdaman po natin yun. Yung kapangyarihan ng Spirit, banal na Espiritu po na yun. At dahil sa Book of New Testament, merong saksi po diyan na mababasa po natin na supporting verse na makikita po natin diyan. Sabi po diyan sa 1 chapter 1 verse 6 to 6 and 8 ang salita ng Diyos, sabi niyan. May isang taong nagngangalang Juan na isinugo ng Diyos. Isinugo siya bilang saksi upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nang sa gayon ay sumampalataya ang lahat ng tao sa pamamagitan niya. Hindi si Juan ang mismong ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Amen. Noon pa, bago pa man mag-ministry ang Panginoong Hesus, may nagpapatotoo na patungkol sa Panginoong Hesus. Bago pa man ngayon, nandun na yung pagkilos ng banal na Espiritu sa atin. Ngunit dyan, sinasabi niya na pinapahayag niya na yung patungkol at nagkakaroon sila ng pananampalataya. Yung pala, kapag i-share pa natin, nagamit tayo ng Diyos at na-share natin ang mga patungkol sa Panginoong Hesus, unti-unti nagkakaroon sila ng pananampalataya, yung mga sineshare natin. Biblically speaking, nakasulat din po sa salita ng Diyos, yung bakit sila nagkakaroon ng pananampalataya kapag sineshare natin ang patungkol sa Panginoong Hesus. Amen. Sabi sa pamamagitan ng pagkahayag natin ng mga bagay patungkol sa Panginoong Hesus, sa Biblia, pwede pong mabuksan ang kanilang pananampalataya dahil sa pananampalataya ay bunga sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yung nagsisimula ang pananampalataya, bunga sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yun po yung sinasabi. Sabi po, sa supporting verse po, mga taga-Roma, chapter 10, verse 17, ang salita ng Diyos, sabi niyan, sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo at maririnig lang niya ito kung may mangangaral sa Kanya. Amen. Yun po, yung kapag inihayag natin ang salita ng Diyos patungkol sa Panginoong Hesus, bilang saksi tayo ng Panginoong Hesus, binigyan ng kapangyarihan, magsisimula yung kanilang pananampalataya, yung mga sineshare natin ng salita ng Diyos. Yan. At kung wala silang naririnig, hindi sila magkakaroon ng pananampalataya. Bagamat ang Diyos ang nagbibigay ng hindi natin maarok ng karunungan kung paano binibigay ng Diyos ang pananampalataya sa tao. Ngunit base sa ating pag-aaral at binibigay na kaalaman, isi-share natin para magkaroon sila ng pananampalataya. Ang Diyos na yung nagbibigay, nagpo-provide nun kung paano sila nagkaroon, samantalang isinira lang natin ang salita ng Diyos patungkol sa Panginoong Hesus.
Sabi nga bago pa man ibigay ng Panginoong Hesus ang banal na Espiritu na nagmula sa Amang Diyos sa langit, mababasa na po natin yan sa Aklat ng Gawa at isinugo na ng Diyos si Juan at Juan na tagapagbautismo bilang saksi upang magpatotoo bilang saksi ng Panginoong Hesus. At bilang saksi dapat na nakapokus tayo sa katotohanan. Ang kailangan ay isa lang ang statement natin bilang mga anak ng Diyos. Yun po, bilang saksi naman, dapat nakapokus lang tayo sa yung katotohanan na ibinibigay sa atin. Huwag nang paligoy-ligoy. Kasi minsan dumarating ang statement, nagiging dalawa. Katulad ng nangyayari sa sitwasyon. Minsan, ang statement natin ganito, opposite naman ng kabila. Nangyayari yung ganung statement Minsan dumarating, natatakot. Dumarating yung takot, ganyan. Nag-aalinlangan o baka may mangyari sa'yo. Tulad yan, gatinto sa country natin na ating tinagtatrabuhan. Iba yung mga nila rito. Pag inipit tayo, magbabago na. Pero hindi ganun ang sinasabi ng salita bilang saksi. Natin yung nakapokus tayo sa statement natin. Kung ito yung binigay sa ating salita, yun ang natin. Pag sinabi, ikukulong kita pag hindi mo, sabi ng mga leader dito, pag hindi mo inana yung pananampalataya mo, pero hindi ganun sinasabi bilang saksi. Huwag tayong matatakot dahil ang sabi ng Diyos, binigay na yung kapangyarihan sa atin. Kaya huwag tayong matitinag kung sakaling dumating ang time na yon. Kasi ang pagiging saksi, hindi naman saksi na sabing iahayag mo lang yung salita. Ito yung buhay at kamatayan. Kung ano yung buhay mo ngayon, yun yung nagiging buhay mo na Hindi yung basta nasabi mo lang na saksi ka ng Panginoong Hesus na hayag yung salita ng Diyos. Saksi. Hindi ganun Ito dumidirekta sa sarili nating buhay ngayon, sa individual nating buhay, bilang saksi. Ito na tayo, ito na yung ibinigay sa atin bilang lingkod ng Diyos. Marami po tayo mababasa na mapagbubulay-bulayan dito sa Biblia na dahil sa pagsaksi nila ng kasinungaling, sila yung unti-unting napahamak. Yun na po, kaya kailangan ng straight to focus tayo. One statement lang po. Sinabi ng Panginoong Hesus, hindi. Kasi pagka meron tayong ibang statement, opposite nung sinasabi natin, pwede tayong mapahamak ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Ayan, binibigyan po tayo ng supporting verse kung bakit sila napapahamak. Yan po yung isa sa, sabi niya sa Matthew 26, chapter 26, verse 59, nakasulat po dyan, salita ng Diyos. Doon sa loob, ang namamahalang pari at ang lahat ng miyembro ng Sanhedrin ay nagsisikap na makakuha ng mga ebidensya kahit hindi totoo labang kay Jesus upang mahatulan siya ng kamatayan. Yan na po yung makita nyo, nag-aayag ng salita. Ang daming binabasa, puro libro. Tapos iayag sa iba. Kumuha pa na ebidensya na totoo ba yung sinasabi. Dito naman sinasabi, naghahanap, yung talaga actual na inahanap nila sa yung time na nila, talaga naghahanap sila ng mga ebidensya para lang mapababulaanan ng tungkol sa Panginoong Hesus. Ngunit ngayon, sa time natin, nakasulat na sa salita, sa Biblia, kung saan tayo kukuha, kung paano natin maibibigay yung tunay na katotohanan sa ating hayagan. Dahil yan, nagsisikap pa sila. Pagka kasi dumating ang time na hindi tayo focus, hindi yung statement mapapahamak tayo. Kasi kung makikita natin, mawawalan ng ilaw. Kung baga yung asin, mawawalan ng lasa. Kung dati, lagi mong sinasabi, lagi natin ihahayag ang patungkol sa Panginoong Hesus, biglang pagdating sa dulo, biglang magbabago yung statement, mawawala yung ilaw mawawala yung lasa nung sinasabing magiging na tayo, kumbaga wala na, hindi na tayo papansinin. Sasabihin, double standard na, yan, pabago-bago ng salita yan. Parang hindi ka kasi wala kang straight to the focus na statement bilang saksi ng Panginoong Hesus. Kaya kung magiging saksi tayo, straight lang tayo kung ano yung pinagagawa sa atin ng Panginoon Hesus, para hanggang sa dumating ang time na makapiling natin ang Panginoong Hesus sa langit. Yun po yung sinasabi. Isa pa yan sabi mo, nung pa man ay may mga tao na naghahanap ng mga pwedeng bayaran para maging saksi, hindi ng katotohanan, kundi saksi ng kasinungalingan. At ito ang tao pwedeng maniwala kahit kasinungalingan kung hindi nila alam ang tunay na katotohanan. Katulad yan, may binayaran sila.
Hindi naman yung mga sinasasabihan nila diyan, hindi naman nila alam na yun talaga nangyari. Yung hinahanap nilang yun, magte-testify sila ng kasinungalingan para maging katotohanan sa pakinig ng mga sasabihan nila. Yan po yung nangyayari noon. Kaya maging po tayo focus sa bilang saksi ng Panginoong Hesus. Sabi pa diyan sa Matthew chapter 28, medyo mabilis po ba mga kapatid? Medyo namnamin natin yung salita kahit na paunti-unti. Sabi po diyan sa Matthew 28 verse 13 to 15, ang salita ng Diyos, sinasabi po, sinabi nila sa mga bantay, ipamalita ninyo na habang natutulog kayo, kagabi dumating ang mga alagad ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay. Kapag narinig ito ng gobernador, kami na ang bahala magpaliwanag sa kanya upang hindi kayo mapahamak. Tinanggap ng mga gwardya ang pera at ginawa ang mga binilin sa kanila, kaya hanggang ngayon, ito pa rin ang kwentong ikinakalat ng mga Hudyo. Yan na po yung nangyayari kapag tumanggap ng pera. Isa na yan sa nangyayari, katulad sa social media, pag naka-straight yung sa bagamat hindi sa Panginoong Hesus yung kanilang tinetestify. Ngunit makikita natin yung kaalaman na yung pagpo-focus, paano ba nagpo-focus, paano ba magiging focus talaga. Kasi pag katulad niyan, nabayaran ng pera, nakapokus sa isang statement niya, binayaran ng pera, milyon-milyon, bilyon-bilyon, ganyan. Magbabago ng statement. Ngayon, yung makikinig, makikita nila, ano ba talaga tama dun sa dalawa, yung una-una o yung kasi nabayaran ng pera yung sinasabi. Kaya tayo, bilang lingkod ng Diyos, nawa hindi naman tayo mabayaran ng pananalapi para maging magkaroon man lang o ang sinasabi doon yung hindi lang pera kumbaga sa mabayaran ng ibang pamamaraan ba o sasabihin sa'yo dito ka rito mas marami kami rito mas pinagpapala kami rito timo lahat kami mayayaman di ba parang ganoon lahat kami pinagpapala dito ka na sa amin yayayain ka ngayon makikita natin sa una parang darating ang time nagbabago tayo, na-deceive na tayo, parang gano'n. Hindi naman natin sinasabing mali sila. Base dun sa sinasabi niya na pinamamalita niya na nabayaran ng pera. Kaya, nag-iba na ng kwento dun sa Pag-iiba na rin ang kwento natin. Kasi sabi siya, mapapahamak tayo kapag hindi tayo, yung ating pagiging saksi. Kaya straight lang. Sabi sa Marcos, sa chapter 14, verse 56, sabi po dyan, ang salita ng Diyos, maraming sumasaksi ng kasinungalingan labang kay Jesus, pero magkasalungat naman ang mga sinasabi nila. Yan na po. Kung magkasalungat yung ating statements, Paul, yung ating pagiging saksi sa Panginoong Jesus, magpapahamak tayo at hindi tayo magkakaroon ng. Yan, biblically, sinasabi na po dyan na doon pa man, kapag kakasalungat, yung mga sinasabi patungkol sa Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kunti na lang to. Sabi po, kahit na sa kapanahunan po natin ngayon, marami pa rin ang nagsasabi na saksi sila ng Diyos. Ngunit, kahit sa panahunan natin ngayon, marami na rin nagsasabi na saksi kami ng Diyos. Ang dami, saksi kami ng ganito, dito ka na. Ngunit makikita mo sa kanila na parang hindi naman nila pinapangaral na ang Panginoong Hesus ay Diyos Parang ganoon Ang Diyos ay tao, ang Diyos ay prophet. Tas yayayain ka. Pupuntahan ka pa, tas ano ba sasabihin doon? May bibigay pa sa'yo, tanggapin mo ganito. Mapopromote ka sa trabaho. Parang ganyan na nangyari dahil marami magsasabi na sila ang saksi ng Diyos. Parang ganoon. Ngunit saan ba tayo kukuha ng basyan para malaman natin sila ay tunay na saksi ng Diyos? Dito sa Biblia at sinasabi na kung ang Panginoong Hesus ang kanilang inahayag nilang Diyos, tunay nga silang saksi. Sinasabi. Kaya hindi na tayo dapat mag-alinlangan pa kung halimbawa kung inihayag natin ang Panginoong Hesus at ang buhay ng Panginoong Hesus at sinasabi natin siya ang Diyos at ang sabi sa salita tayo magkakaroon ng kapangyarihan. Hindi na tayo mahihiya na
Paano ko ba siyang kakukusapin? Paano ko ba siyang hayuan? Parang ganon. Ito na ang time na bilang saksi, hayuan natin yung ano. Pangapat mahirap talagang gawin. Ngunit minsan dumarating time na baka mapahiya tayo. Ganon. Ang dami nating niisip eh. Ano ba yung karakter ng tao na to? Ngunit huwag tayong maya dahil sabi ng Diyos, sasamahan niya tayo eh. Hanggang sa paghahayag natin. Sabi po bilang saksi ng Panginoong Hesus, narapat lang na ituro natin ang salita ng Diyos. Ayan, sabi po. Sa Matthew 28, verse 20. Amen. Yan po yung sinasabi sa atin bilang saksi. Yan na po ang binibigay po sa atin. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo ako'y palagi ninyong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Yan na po yung bilis sa atin na tulungan natin. Dahil huwag tayo magala dahil yan ang pangako na ng Diyos. So ako, sabi niya, kasama na natin siya hanggang sa katapusan. Kung matatapos man yung mundo, mabutan pa natin, pero long time pa. Ngunit sinasabi na dyan, hanggang sa katapusan, hanggang sa buhayan tayo ng buhay dito, kasama natin ng Diyos. Kaya turuan natin sila. Dahil huwag tayong panghinaan, dahil pinauna na po sa atin yan, ang salita na yan. Bilang saksi ng, paano po ba tayo makakapagsimula bilang sa saksi naman ng Panginoong Hesus? Ayan ang sinasabi, turuan natin sila. Paano natin makakapagsimula kung ano yung gagawin natin? Yun po yung pamamaraan. I-accept lang po natin to. Bagamat darating time, pag bulay-bulayan natin, makapasok sa atin ilan sa mga verses na yan sa ating puso at tumanim sa pinakamatabang bahagi natin puso, maano po natin yun. Sa ngayon, medyo parang naano tayong i-accept sa dami po ng mga verse. Pero ang Diyos pa rin na magtuturo sa atin. Sabi, bilang saksi, ipangaral po natin ang salita ng Diyos. Sabi sa Marcos 16, chapter 16, verse 15. Sabi diyan, pagtapos sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang magandang balita sa lahat ng tao. Ipangaral po natin, sabi, humayo. Ibig sabihin, kung paano tayo magsisimula, ibig sabihin, humayo tayo, kung mag-action tayo para makapagsimula tayo na maging saksi sa patungkol sa Panginoong Hesus. At minsan dumarating yung time, dito pa lang sa sinasabi sa Jerusalem na tinatawag sa mga pamilya natin, nagiging saksi na, nakikita na agad yung magiging saksi natin maging sa mga tulad sa pamilya natin. Dati kung tayo, hindi naman talaga tayo mananampalataya nun, hindi tayo magiging tumanggap sa Panginoong Hesus. Makikita, dati tayong sugaro, lasinggero, kung ano man. Tapos tumanggap tayo sa Panginoong Hesus. Makikita ng pamilya, nagbago yung paningin sa'yo. Parang masasabihan ka pa, himala, nagbago ka, parang gano'n na. Kasi makita, di ka na nag-iinom, di ka na naglalasing, binago ka na ng unti-unti ng salita ng Diyos. Makikita, doon pa lang sa sinasabi sa Jerusalem maging saksi. Sa pamilya mo pa lang, nakikita na yung pagiging saksi mo na tunay na nakikita na hindi ka pa man nagsasalita, nakikita na saksi ka ng Panginoong Hesus Dahil lalo na pag nagsalita ka na naibahagi mo yung sinasabi yung mga salita ng Diyos na pinatotohanan mo dahil sa Panginoong Hesus ay ikaw ay nagkaroon ng ganyang kakayahan na ibinigay sa iyo upang mapagtagumpayan yung mga bisyo-bisyo na yan. Diba? Dati ano pa lang yung sabi pa nga, pag tinignan mo yung tao, hindi mo pa sinasabi, iniisip mo pa lang, para ibinubulsa mo na sa bulsa mo, parang sa, sa kinagisnan mong dati. Pero ngayon, pag tumingin ka pa lang ng sa kapwa, mas kasalanan na agad mo kaagad na yung salita ng Diyos, kasalanan pala to. Dati hindi parang gusto mo, silid mo na sa bulsa mo para maging mo ba siya, parang sunod-sunod na sa'yo kung anong gusto mo. Pero ngayon, iba na. Pag nakatanggap tayo ng salita ng Diyos, magbabago na. Dahil yung salita ng Diyos ang magkukumbik sa atin na mali yan. Kailangan ito ang unti-unti yung salita ng Diyos yung magre-reveal sa atin na mali pala. Yung mag-isip pa lang sa kapwa ay mali na. Nang hindi mabuti, kasalanan na agad. Amen. At ngayon naman, kailan po ba natin kailan naman natin magagamit saksi bilang saksi sa Panginoong Hesus? Paano ba tayo magagamit? Parang ganoon. Diyan sa gawa, sabi ganoon.
Sa mga gawa, chapter 2, verse 38 to 39, ang salita ng Diyos. Sumagot si Pedro sa kanila, magsisi kayo at tumalikod sa inyong mga kasalanan at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at natatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu sapagkat ang pangakong ito ay para sa inyo, para sa inyong mga anak at maging sa lahat ng taong nasa malayo, sa lahat ng tatawagin ng Panginoong Hesus. Hindi pala ganun basta lang kailangan pala para magamit tayo kasi excited di ba? Tinanggap natin Panginoong Hesus unti-unti. Sida agad, diretso agad. Ngunit may binibilin pala sa atin paano tayo magagamit paano talaga magagamit, sabi nga nun. Sabi niya magsisi muna. Di ba? At talikdan lahat ng mga kasalanan at sabi nga nun, umumungi ng patawaran sa Panginoong Hesus upang mapatawad tayo, matanggap ang regalo. Yun, matanggap ang regalo. Kapag kasi nandun pa yung pride sa atin, hindi yung basta hindi basta makita natin sa isang illustration, isang maruming baso ng tubig saka isang malinis. Yung marumi, kahit ilagyan mo ng lagyan ng malinis, nakita mo doon, at hindi pa rin pumuputi. Kasi doon sinasabi na kailangan linisin muna. Kaya sinasabi niyan, mapalinis muna tayo sa Panginoong Hesus at bago dumating yung kapangyarihan ng banal na Espiritu sa atin. Maghahalo yung may illustration na napuputok Sabi gano'n, yung pag sinalinan mo daw ng isang doon sa illustrations sa Old Testament, hindi ko yung verse yung lumang sisidlan, pag nilagyan mo ng bagong alak, puputok ito pag yun yung sinasabi na kapag punong-puno pa tayo ng kasalanan at binigyan ng malinis at daluyan ng Espiritu, hindi mamananin, hindi natin kakayanin. Kaya hingi tayo ng patawad para magamit tayo ng Panginoong Hesus. Ang tanong dito, ibig po ba natin magpagamit sa Panginoong Hesus bilang saksi? Amen, yun. Maraming salamat at yun. 5 minutes na lang, sakto na, patapos na, ilang verse na lang. Yun, sabi po sa main verse, ulitin ko lang po. Sabi niya, sa main verse natin, ngunit pagdating ng banal na Espiritu ay tatanggap kayo ng kapangyarihan at kayo magiging saksi ko na magpapahayag ng mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kasalukuyan. Bahagi ng daigdig. Yan po yung main verse natin. At sabi, bilang saksi ng Panginoong Hesus, bakit kaya kailangan pa natin ihayag ang salita ng Diyos? Diba? Saksi na tayo, ba't kailangan pa natin ihayag ang Panginoong Hesus? Bakit nga kaya parang ganun? Pwede namang hayahay na tayo, saksi tayo, pero patulog-tulog na lang tayo. Makikita, may kapangyarihan ng binigay, di ba? Parang ganun. Pero hindi ganun Ang tinuturo po sa atin, sabing ganun. Dahil yung pag-ibig na galing sa Diyos na ibinigay po sa atin, ang pag-ibig na nararanasan natin ito at ito yung nagbubukal sa ating mga puso. Yun po yung pag-ibig na yun. Kapag naging saksi tayo, binigyan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na yan, yung puso na yan, yun ang magbubukal dahil yun yung nandun yun yung puso natin na mapaglingkuran ng ating Diyos. Kaya hindi rin masasabi natin na magiging parang parelax na tayo dahil magbubukal yung puso natin na mapaglingkuran ng ating Diyos. Sabi nga nun, ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay, sabi ganyan. Sa Kawikaan chapter 2 verse 5, sabi, ang salita na yun, kung gagawin mo ito, yan yung sinasabi kung bakit natin gagawin. Kung gagawin mo ito, malalaman mo kung ano ang pagkatakot sa Panginoon at maunawaan mo tungkol sa Kanya. Kapag ginawa po natin yung pagiging saksi, paghahayag, malalaman natin yung pagkatakot sa Kanya na biblical experience, mahirap yung explain yung pagkatakot na yan, ano bang takot yan. Yung takot na yung pag-ibig yan yung pag-ibig natin sa Diyos, yung pagkatakot niyan Saka yung maunawa natin yung tungkol sa Kanya. Kasi tayo na mismo yung ginagamit para ihayag. Maunawa natin yung patungkol sa Panginoong Diyos. Iba kasi yung na-chismis lang Iba yung tayo mismo yung naghahayag ng patungkol sa Panginoong Hesus Kaya maunawa natin yung patungkol sa Kanya. Kaya natin dapat ihayag ang salita ng Diyos bilang saksi. Sabi sa Kawikaan chapter 3 verse 1, ang salita ng Diyos, anak, huwag mong, ito, binibili na po tayo, patapos na po, dalawang verse na lang po, sabi diyan, anak, huwag mong kalilimutan ang mga tinuturo ko sa iyo, ingatan mo sa iyong puso ang mga inuutos ko. Yan na po, binibili na tayo. Ingatan po natin yung tinuturo natin ngayon, at hindi lang ngayon, lahat po ng mga
ginagamit ng Diyos na mensahero na naririnig po natin every Friday, ganyan. Yan po ang pabilin sa atin. Huwag natin kalilimutan ito sa atin. Ingatan mo sa iyong puso. Amen. At sabi pa po, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Yan po, alalahanin po natin. Yan na po yung last verse at sakto na po at yan ang hindi natin makalimutan. To God be the glory.